Good day, retro lang nang mabili natin ang ating NMAX 155 sa Supreme Bike La Trinidad Benguet branch. Nabili natin ito noong May 31, 2021. Panahon ng pandemic pa noon. So, ang hirap maglabas ng NMAX ng panahon yon. Salamat sa ating kabayan dahil na-provide niya ang motor within 1 week. So, let's get it on! Ay, ako na magtanggal. Videoan mo. Okay. Inspection muna natin. Dito tayo sa Supreme Bike. Thank you kay Kabayan. So na-order natin ito 1 week before at ang motor na ito kinuha pa mula sa Bawang La Union. So ayan, titig-titig muna, kilakilatis, sobrang excited at syempre hindi tayo makapaniwala because this is our first time to get a brand new bike. Ang hiling ko lang nung una ay simpleng bike lang, basta may pang service dahil ang hirap ng walang service ng time na ito dahil nga pandemic. So nagpapasalamat tayo unang-una sa Diyos Ama sa biyayang pinagkaloob niya sa atin at sa suporta ng ating mga kapatid at syempre ng aking asawa na si Melody. So ayan, titig pa rin, ikot-ikutan natin, hindi pa rin tayo makapaniwala. Sobra tayong nahumaling sa motor na ito, NMAX 155. At syempre, bayaran muna bago natin naiuwi ang motor. Kinuha natin ito ng hulugan within 1 year para medyo mas mabilis kaysa sa 3 years. At syempre, para hindi gano'ng mabigat o malaki ang tubo ng kasa. So ayan, hintayin natin mga dokumento para mapirmahan at maproseso na. At ang sa gayon ay maparehistro na rin sa LTO. So ayan, check na natin ang mga lights, pati ang panel, preno, lahat para alam natin kung may defect bago tayo lumabas ng kasa, kasi mahirap naman na lumabas ng kasa na meron palang defect. Mahirapan tayong ipagawa uli yan. Kahit pa under warranty, maabala tayo. So nagpa-assist tayo sa salesman kasi syempre hindi natin kabisado yung mga controls para bago natin ilabas, gamitin, alam na natin yung mga pindutan. Siya nga pala, ang kulay nito ay sword gray, hindi siya black, kasi pagka naarawan ito makikita mo na lalabas yung kulay niya na pagka gray, pero mukha talaga siyang black. At isa pa, sa ORCR black talaga ang rehistro niya, kasi mukha nga naman talaga siyang black kung titingnan mo. Kinakabisado ko pa mga switches. At syempre, ito ang first time ko na makakapag-drive ng scooter na medyo malaki ang makina, kaya medyo kinakabahan pa tayo. Pero syempre, excited. After ko may labas ng kasa, nag-rides na agad ako para ma-brake yun. Pero hindi ko muna hinahataw ng more than 4,000 RPM
para hindi ma-persa yung makina. Hinay-hinay lang muna. Ayan. Sarap ng feeling na makapaglabas ng bagong motor. Lalo pa medyo maganda. So, sana ma-inspire kayo mga guys. Ikot-ikot lang muna sa hindi busy road para makabisado natin ng maayos yung motor. Kasi kadalasan feeling ko may cambio pa rin eh. Kaya pagka hinataw ko, bigla akong magka-clutch sana, magka-cambio, pero wala palang cambio. Kaya medyo nalilito pa rin ako dahil sanay ako sa manual na motor. Dahil ang dati kong motor is TMX 155 na Honda, pero second hand ko lang nakuha. Ayan, tutukan natin para matitigan nating maigi habang bago pa, makintab pa. Kasi pagka medyo tumagal na, syempre hindi na siya ganun kaganda, hindi na siya ganun kakinis. Kaya habang bago, mas mainam na mabidyuhan na muna natin hanggang sa makita natin ang ganda niya at kinang niya. So, salamat ulit sa Supreme Bike sa napakagandang deal na binigay nila. Sa kanila na rin ang rehistro at saka ang insurance kasama na. Pero ang helmet, may discount lang sa helmet, hindi siya free. Pero nakuha natin ng mura lang. Okay na rin kaysa sa wala. So, dito tayo sa part ng Baguio, sa banda doon ng Luwakan Airport. Sa may shortcutan, sa putol na daan papuntang Cannon Road. Siya nga palang unit na ito ay non-ABS. Wala rin siyang keyless. So, disusi lang siya. Mas okay na rin. Wala rin siyang Y-Connect. Pero syempre, mas affordable siya. So kung ikaw man ay nanonood at umabot ka hanggang dito, maraming salamat. At sana ma-inspire ka rin sa pagkakaroon ng sariling motor. Kaya yan. Maniwala ka lang.